Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Anibersaryo ng Philippine Air Force ngayong taon ating tatalakayin kasama si Colonel Maria Consuelo Castillo, ang tagapagsalita ng Philippine Air Force. Colonel Castillo, magandang tanghali po and welcome to Bagong Pilipinas ngayon. Ma'am Lia, good afternoon. Yusek March, good afternoon po at good afternoon po sa mga tagapanood ng Bagong Pilipinas ngayon. We're so happy that you're here, di ba? Mga kababaihan. And so proud. Yes, We're very nasa Air honored to be here, Force. ma'am. We don't meet a lot of women in the Air Force. Yes. So, una po sa lahat, sige, let's start with your anniversary before we ask more personal questions. Kailan po at saan gaganapin ang selebrasyon nitong 77th founding anniversary ng Philippine Air Force ngayong taon? Ma'am, ang anniversary celebration po ng Philippine Air Force, which is our 77th founding anniversary, will be conducted on 01 July 2024 at Basa Air Base, Pampanga po. Colonel, kamusta naman po ang paghahanda ninyo sa selebrasyong ito? At ano-ano ang mga inihanda ninyong activities para sa pagdiriwang na ito? Bali ma'am, 2 months prior po talagang marami na po tayong naging pre-anniversary activities, no, leading to the culmination of the event, which is yung ating big event, which is on July 1. So nagkaroon na po tayo ng mga maraming pre-anniversary activities, nagkaroon po tayo ng mga mall exhibits at different malls all over the country, nagkaroon po tayo ng mga tree planting events, mga bloodletting events, mga wellness fairs, activities for our reservists, for the media. So napakadami na pong mga nagdaan activity. But on the day itself, on July 1, we're going to have a capability demonstration wherein mapapakita po natin kung gano'n na po kalakas at ka-varied yung capabilities ng Philippine Air Force. We're going to have a simulated scenario wherein i-simulate natin na meron kung kailangan territory na kailangan nating ma-win back from the enemy. So we're going to do airstrike missions, we're going to do intelligence, reconnaissance and surveillance of the area using our unmanned aerial vehicles. And then mag-i-insert po tayo ng mga tropa gamit natin ating mga Black Hawk helicopters using fast rope insertion and extrication system. And then, yun nga po, papakita rin po natin capabilities ng ating ground-based air defense system. Kasi yan yung bago nating ngayon, capability na kaya na nating mag-detect, identify, and neutralize ng mga hostile aircraft from the ground. Kasi assuming na nakapasok nga po sa airspace natin at umabot sa ating land territory, we need to have an extra layer of defense. So ito po yung mga new acquisitions natin, yung mga ground-based air defense system. So lahat po yan mapapakita, and we're going to have, of course, the usual flyby. Flyby po, flyby ng ating mga aircraft. Which will be open to the public. We're hoping to have it live streamed, ma'am, on that day, ma'am. And of course, we're expecting to have our President and Commander-in-Chief as our guest of honor. Oh, wow. Ang dami palang aabangan sa iyong anniversary. Opo, ma'am. Ano naman po ang tema ng anibersaryo ng Philippine Air Force sa taong ito? At dahil ngayong 77th anniversary, saan po nakatuon ang inyong pagdiriwang? So ang ating pong tema is Accelerating Above and Beyond, 77 years of path excellence in protecting the nation and securing the skies. So yun po, basically, it encapsulates po kung ano ang capability ng Philippine Air Force ngayon. We are protectors of the nation. At the same time, we secure the skies to include areas of our territorial waters and our exclusive economic zone. So ang trend po ngayon, isang direction natin is towards territorial defense. So talagang pinapalakas po natin ang ating puwersa para mas maging capable, credible, and sustainable tayo para ma-perform po itong mandato na to. Ma'am, napakatunog ngayon ng Air Force, at saka ang dami natin mga reservists, may mga artista tayo, mga celebrities na sumasali ngayon sa Air Force. Ma'am, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang ilan sa mga accomplishments ng Philippine Air Force sa taong ito? Nako, napakadami po, ma'am, Basically, lahat po ng aming accomplishments is within our 5 core systems, We have the Integrated Air Defense System. When you say Integrated Air Defense System, yan po yung ating fighter aircraft operations. Kasama na rin po yung operations natin using our radar systems para ma-detect po natin, ma-identify, ma-intercept at ma-neutralize kung meron man po mga intrusions sa ating airspace. And then, secondly, ma'am, we have the surface strike systems.
vehicles. Yan po yung mga aircraft naman natin, air operations natin is support to our ground forces. Meron po tayong both rotary and fixed-wing aircraft for that. We also have search and rescue system. Papansin niyo ho yung ating mga yellow and orange helicopters na ginagamit natin during in addressing calamities and disasters for search and rescue. At the same time, ginagamit na rin po natin for Bombi Bucket operations in addressing forest fires. Yun po mga recent sa Itogon, sa Ilocos, meron din po sa Bicol na mga forest fires, yan po yung gamit natin. And then meron po tayong mga mobility system, yun po yung mga cargo airlifters natin. Okay. Yun pong mga piloto natin na magsasalita mamaya is galing po yan sa ating mga cargo airlift unit po. And then, of course, yung isa rin po is galing naman sa search and rescue, yung ating female pilot later. And then, meron din po tayo, of course, efforts on cyber, no? Yung communication, command and control, and communications and cyber warfare system po. Yun po yung trend din natin ngayon kasi ang labanan ho talaga ngayon is in cyber na po. Agree ako dyan. Oo. Ang dami. Hindi lang pag sinabing Air Force, it's not just, flying Yes, ma'am. planes or helicopters. But there are other aspects. Meron rin nga kayo, sabi niyo, ground. Yes, ma'am. And We of have course, also cyberspace. special operations, Special ma'am, no? ops din. Opo, meron din po tayo for urban warfare naman po yan, ma'am. Very varied na po talagang capabilities ng Air Force natin ngayon. Ako kasi limitado pa rin ako dun sa napanood ko sa Top Gun. Ayun na, kasi pagpasok pa lang niya, nakita ko yung suot niya. Wow. Ayun nga, eh. Parang iba yung feeling, na recently, I was sharing nga kanina, I rode a plane, a local airline, and nung nagsalita, this is your captain speaking, it was a woman. And it was so refreshing to hear. Yeah. Na imagine, it was my first time, I think, na yung aking sinakyan, ang piloto, ang captain ay babae. Nako, very usual na po yung trend na yan sa Philippine Air Force actually as early 2000. Nagkaroon na po tayo ng mga helicopter flight operations wherein both the pilot and the co-pilot, including their gunners, puro babae po, nagpe-perform ng mission. Wow. So, it's not a new thing po. Pagdating sa Philippine Air Force talaga po when it comes to gender and development and women empowerment, talagang very advanced po tayo dyan. What a great time to be a woman, no? Yes, siguro marami na after this interview, maybe some of the girls who are watching or, di ba, ma-encourage sila maybe to enter the Air Force Yes, in the ma'am. future. Yes, ma'am. Okay. Well, recently po, gusto ko lang namin matanong yung significance po at kahalagahan ng partisipasyon ng Philippine Air Force sa iba't ibang joint exercises po na ginanap kamakailan. Yes, ma'am. Kamakailan lang po. Actually, within the year, ang dami rin pong mga naging ganap, no, when it comes to bilateral and multilateral exercises. Ang exercises namin, hindi lang po within the major services of the Armed Forces of the Philippines. Meron din po tayong exercises with our U.S. counterparts. We had Cope Thunder exercises, which had 2 iterations in April, and ngayon po ongoing, wherein nag-exercise po ang ating Philippine Air Force personnel with their counterparts from the U.S. Because this coming July to August, we're going to have a milestone event. Kasi po, it would be the very first time that the Philippine Air Force will be sending aircraft overseas for international training. So ito po yung pitch black exercise which will happen in Darwin, Australia. Yes po. So nakaka-proud po na ngayon capable ng Philippine Air Force na mag-deploy ng ating mga fighter aircraft for an international multilateral exercise. That's very impressive, Yes, ma'am. ma'am. No? Pero ma'am, para sa mga future events ninyo, no, ano ba yung mga iba pa niyong programa o activities na isasagawa para sa Air Force ng bansa na dapat abangan ng ating mga kababayan? What do you mean, ma'am? Yung para sa... Yung mga future activities or yeah, events for po? future activities, ma'am, definitely magpapatuloy lang po ang inyong Philippine Air Force, no, sa pag-perform ng aming mandate. At the same time, patuloy din po ang aming mga engagements with international, with our allies. Kasi dyan talaga tayo natututo ng mga bagong teknolohiya and best practices, ma'am, na dapat nating gawin para mas mapalakas natin ang ating puwersa. And of course, ma'am, yung modernization, napakahalaga niyan. Kaya we are eyeing to have more advanced aircraft platforms and also ground equipment that will help us perform our mandate, that will help your Philippine Air Force to be capable, credible, and sustainable, ma'am. Ma'am, ilan po ang mga kababaihan ngayon sa Air Ma'am, Force? naku, napakadami po. I think nasa more than 1/4 ng strength
Oh, wow. Yes, ma'am. And if they want to enter the Air Force, papaano po ba yun? Mahirap po ba ngayon? Meron po bang opening? Saan sila pwedeng pumunta o magtanong? Yes, ma'am. Of course, please visit our Philippine Air Force Facebook page, no, for details. We also have YouTube, we have Instagram and X, no. Nagti-TikTok na rin ang mga pilots Yes, natin. ma'am. ngayon. So, as long as you're a natural-born Filipino citizen, if you want to be an officer, you need to be 21 to 27 years old, and you should be single. And of course, you should be holding a baccalaureate degree. And if you want to be, if you have not finished your college, you can still join the Air Force as an enlisted personnel, same age 21 to 27. However po, for special enlistment, those who have special skills that we need, like mga IT, mahalaga po yan, mga computer-related courses, we also accept them until 35 years old. And then, yun nga po, dapat din po single para po mas makapag-focus muna sila sa kanilang serbisyo. And dapat po graduate ng K-12 program at dapat po at least nakapag 72 units ng college. I see. Yun po, ma'am, Pero kung requirements. nag-asawa siya during, habang nasa Air Force, like kayo may asawa Yes, ma'am. naman, Yes, kayo ma'am. may mga anak, so pwede yun. Yes, ma'am. Very supportive naman po ang ating command para sa mga married couples. Lalo na ho ngayon, medyo ang trend is both in the service po. Ako po ay married din po sa isang army officer. Kaya naiintindihan po Same ng passion. ating command na medyo mahirap. Kaya nagkakaroon po tayong mga policies kung saan pinagbibigyan. Tulad po noon, ang isang parent po ay dapat laging kasama niya ang pamilya. Hindi po pwedeng pareho mawawala sa piling ng mga anak. Yung pilot rin si Ma'am, pwede mo ba? Yes, Kayo po ma'am. ay, Nung kabataan natin. oo, Hindi niya okay pa na rin kayong na bata. single sila. Malay nila, di ba? Doon Meet ka nila yung makahanap forever ng- Yes. nila Yes, sa Air ma'am. Force. Di ba, ma'am? Oh, Ma'am, yung service mukha-mukha program ni din Tom po na Cruise natin. eh. Why not? Hindi mo kailangan. Marami po, Sobra ma'am. naman. Marami sa Air Force I'm ang sure. kamukha nito. Baka Basta may isusuot lang kamukha nila, Cruise. isusuot lang nila yung uniform, kamukha na nila si Tom Mamaya Cruise. po, ma'am, Aviators makikita sila. nyo. Makikita natin mamaya. So, naka-aviators yan, ma'am. Kamukha na yan. Ma'am, of course, not to forget our Yes, reservist of course. program. No, I would like to invite all our citizens Yes. to join the reservist program of the Philippine Air Force and, of course, the Armed Forces of the Philippines. We need your service po. Lalo na ho ngayon na marami ho tayong security challenges. Correct. Maganda po na marami pong trade sa ating mga mamamayan na tumulong sa depensa ng ating bansa. Okay. Agree ako Maraming salamat po sa inyong oras, Colonel Maria Consuelo Castillo, ang tagapagsalita ng Philippine Air Force. Atin namang pag-usapan ang kanilang mga karanasan sa Philippine Air Force. Makakapanayam natin si Major Noreen Buxit, Search and Rescue Pilot ng Philippine Air Force, at si Major Joseph Quintos Jr., Transport Pilot ng Philippine Air Force. Major Buxit and Major Quintos, magandang tanghali po and welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali. Good afternoon po and welcome. Sir, ma'am, una po sa lahat, ano po ang dahilan o nag-udyok sa inyong pagpasok sa Philippine Air Force at kaano po ito kahalaga para sa inyo? Unahin na natin si Major Buxit. Major, ma'am? Yusek Marjorie and Ma'am Nina, good afternoon. At sa lahat po ng taga-subaybay ng ating Bagong Pilipinas ngayon, magandang hapon. So, ako po si Major Buxit at definitely po, ang nagudyok po sa akin na pumasok bilang Philippine Air Force ay ang aking ama. Dahil siya rin po ay isang Philippine Air Force enlisted personnel way back then. So, nung kabataan ko po, ako'y namulat na nakikita ko po yung mga helicopters natin. And ako po'y nangarap din po na balang araw ako'y lilipad at ako ay lilipad para sa ating bayan. Wow. At ang galing naman. That's a very Nakaka-proud po pakinggan. Yeah, at si Major Joseph naman po. Magandang tanghali po, Miss Nina and Yusek Gutierrez. Tulad po ni Ma'am Buxit po, ako rin po ay nangarap na maging isang piloto someday dahil ako po ay naudyok ng aking mga kamag-anak po na sila po ay parte din po ng militar sa Philippine Air Force po. At gusto ko rin po magsilbi sa ating bayan kaya sa tingin ko po yun po ang naging susi upang marating ko ang aking pangarap.
Ayan. We're very honored po to have you both. Ang susunod po naming tanong, ano-ano pong klaseng aircraft ang inyong pinapalipad sa ngayon? Si Major Noreen, ano po ang inyong pinapalipad? Yes, ma'am. Ako po ay nagpapalipad ng Super UV, UV2 at Bell 205 helicopter. So we are performing mga helibucket operations, especially during forest fires. Dito po sa mga recent na forest fires natin sa Ilocos Norte and even in Itogon, Benguet. Hindi ho ba, sorry lang hindi ho ba nakakatakot yan? Imagine search and rescue siya. Yun na nga eh. Oo. Wala ho ba kayong parang minsan na agam-agam dahil yung inyo pong trabaho ay delikado? Sa totoo lang po, ma'am, kami rin din ay may kaba. However, ang pinaka-importante po sa amin is ma-accomplish namin yung mission namin. Dahil merong umaasa. At the same time, hindi namin kino-compromise yung safety din namin mismo. So, we are more of accomplishing the mission safely and successfully. So talagang pinag-aaralan niyo yung mga ruta. Yes. Kasi minsan sa mga areas na, especially kung may calamity na nangyayari, Yes. medyo mahirap i-maneuver eh. Lalo na kung bababa kayo sa mga bundok. Yes, ma'am. So, it's more of strategizing yung ating mga missions at kailangan pong pagplanuhang mabuti. Tama. Usually pag ganyan, pag may calamity, hours lang ang meron kayo, no? Yes, Pag ma'am. ganyan. With the golden hours na dapat nating sinusunod during calamities and disasters, very important na mabilis tayong mag-isip and at the same time, we make sure na successful yung ating mission. Okay, si Major Joseph naman po, ano po ang pinapalipad ninyong aircraft? So, ma'am, ako po ay parte ng 220 Airlift Wing. Nagpapalipad po ako ng Fokker F-27 aircraft at C-295 aircraft. Ito po ay isang medium transport aircraft na kaya pong magdala ng 30 to 71 personnel po. And we can also deliver 8,000 tons of cargos. And then we also perform medical evacuation and humanitarian assistance during disaster response po. Sir, sa taong to, nakailang lipad ho kayo? Ilang operations po ang nagawa niyo this year pa lang alone? This year, ma'am, nakapaglag na po ako ng almost 300 hours po, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Opo, ma'am. Or anong pinaka-challenging sa trabaho mo? Kasi malaki yung, ewan ko, parang mabigat yung mga dala mo. Yes, ma'am. Ma'am, kasama po sa bawat lipad namin ang challenge talaga. May risk. Kaya po, palagi po kami nag-prepare ng aming gagawin. Gabi pa lamang ay pinag-uusapan na naming maigi ang aming mission. At marami po kaming dala, lalo na mga buhay ng mga kasunduluhan at ating mga kasama. At mga cargos po na kakailanganin ng ating mga kasunduluhan. At ang isa pa pong mahalaga namin ginagawa ay kailangan po namin mag-landing sa mga maliliit na runway na hindi natin kaagad-agad mapuntahan. Isa po itong challenge sa amin dahil hindi po ganun kadali ang mag-landing sa mga maliliit na runway po. Sir, nagkaroon ka na ba ng experience na napuwersa kayo mag-land sa maliit na runway? Kasi lagi yan, diba, dapat specific sa eroplano eh. Hindi yan parang basta-basta ka lang pwede mag-land kahit saan, kahit maliit man yan. Laging dapat specific. But was there an instance mo na kinailangan nyo? And how were you able to overcome Yes, ma'am. this challenge? May mga instance po, ma'am, na nagla-landing tayo sa maigli. Pero kino-compute po namin ng maayos na papasok po tayo dun sa requirement na kailangan makapag-landing pa rin po tayo. Kung maalala nyo po, sa Itbayat, Batanes, nagkaroon po ng earthquake na nasira po yung runway. Ngunit kailangan po natin maghatid ng tulong sa kanila. Yung eroplano po namin ay ginamit para makapagdala ng mga relief goods at mga personnel na kailangan tumulong po sa kanila doon. Okay. Well, Major Noreen naman po, ano naman po para sa inyo ang pinakamahalaga o memorable na mission accomplished nyo na masasabing naging malaking bahagi ng iyong career dyan po sa Philippine Air Force? Yes, ma'am. Actually, ma'am, ang pinaka-memorable na mga accomplishments namin for the past 11 years that I've been flying for the Philippine Air Force,
yung gratefulness ng mga taong natutulungan namin at napapaabutan namin ng mga relief, yun na po yung pinaka sukli sa sakripisyong ibinibigay namin. Although it's our duty na pagsilbihan ang ating mga kababayan, ngunit para naman sa amin, yung kanilang kasiyahan, na at least may nararamdaman nila na nararamdaman nila yung tulong galing sa ating pamahalaan. Napakalaking bagay na po sa amin yun. Para the more pa kaming magpatuloy sa anuman yung sinumpaan naming serbisyo para sa ating. Nakakawala ng pagod, no, ma'am? Yes po. Si Major Joseph Kayo naman, sir. Ma'am, pareho po kami ng hanay ni Major Boksit. Kami po ay nasa Mobility Command. At isa pong hindi ko po malilimutan na experience ay during pandemic, ma'am. If you remember, nagkaroon po ng lockdown, natigil ang transportasyon, nagka-problema ang mga tao kasi hindi po nila alam ang gagawin nila. May mga na-stranded. At during that time, ma'am, nakapag-deliver po ang Philippine Air Force. Kami po yung tumulong sa mga locally stranded, pati ang mga foreigner. Tapos kami rin po ang nakapagbigay ng mga medical supplies. Kami po ang nagdala ng mga vaccines. Lahat po yun ay nagawa namin. At sa tingin ko po, malaking tulong po yun sa atin para nalabanan ang COVID-19 noong time na yun. Sir, ma'am, no, para sa kaalaman naman ng ating mga kababayan, bilang bahagi ng Philippine Air Force, paano niyo naman po nabigyang oras ang inyong pamilya mula sa profesyong ito? At gaano po ninyo kadalas silang nakakasama? Major Boksit? Yes po, ma'am. Actually, ma'am, after mga deployments namin, so binibigyan din naman po kami ng oportunidad ng ating Philippine Air Force na mag-spend ng time din sa ating pamilya. So definitely, palagi po tayong may panahon at may panahon tayo sa lahat ng bagay na kailangan nating gawin. That's very Pero good. single ka pa ba? Yun ang tanong. Yes, ma'am, I am single but not available. Gusto ko yan, ma'am. Single Sige. but unavailable. Ikaw, Yusek March. Tinanong si Yusek March. Okay. How about you, mate? Taga Air Force or hindi pa pala ako tapos taga Air Force din or AFP? Yes, ma'am, taga Philippine Air Force din po. Proximity talaga, no? Usually you fall in love with someone in the same industry, Yes, ma'am. no? To understand kasi ang hirap ng sitwasyon. Si Major Quintos naman. Yes, ma'am. Ma'am, ako po ay pamilyado na may 3 anak. Sinusuportahan po tayo ng leadership ng Philippine Air Force at ng buong AFP. Meron po tayong mga binibigay na pabahay para po, Wow. yes ma'am, That's good. makapiling ng mga sundalo ang kanilang pamilya. Yes, At yes. may mga oras din po na pwede po mag-apply na makauwi sa inyong mga tahanan para makapiling ang inyong mga anak. That's good to hear, no? Actually, gusto ko pang magtanong ng mga personal questions kay Major Noreen, pero ubos na ho tayo sa oras. Kaya maraming salamat po sa inyong oras, Major Noreen Boksit, Search and Rescue Pilot ng Philippine Air Force, at si Major Joseph Quintos Jr., Transport Pilot ng Philippine Air Force. Maraming salamat po for your service. Thank you. ma'am. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Justice, ako po si Yusek Margarita Gutierrez. Ako si Nina Corpus para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.